At ito po ang matindi. Yung Siga, ano pala, taga-tropang Siga. Yung ang umasta parang Siga. Okay, na si, Poy Eram. Ha? Kung talagang, ito, ni-recycle na naman sa Hinebra daw. No? At ngayon, ginagawa ng chismis. Ayan, so welcome back po dito sa Enrico Doy TV Sports. Well, ang pagtubusapan po natin, nandiyan na. Okay? Ang mga misinformations or fake news versus Barangay Ginebra. Bakit may versus yan? Papaliwanag po natin. At ito po, matutuwa kayo ha. Barangay Ginebra, road to championship na ba itong 2025? Ayan, malawak po ang pag-uusapan natin tungkol dyan. At mga pa-shoutout. So bago po yan, ako po yung nagpapasalamat sa mga nanonood at nag-subscribe dito sa ating huling content. Maraming salamat po. Mamaya po babasahin natin ang mga komento nyo dyan. Okay? At sa mga hindi pa po subscriber, kung nagustuhan nyo lamang po ang ating pagtatalakay dito, pagbabalitan luma, mag-subscribe na po kayo. Okay? So yun lamang po. Okay, dito po tayo sa ating mga misinformation or fake news versus Barangay Ginebra. Okay. So unahin na po natin yung laging tinatanong sa atin na si Carino ng Terra Firma na pilit nilang itinatrade sa Ginebra. Wala pong sinasabing legit sources tungkol dyan. Okay, so that's number 1 na yan, Number 1 na natin. Number 2, mga former centers ng Barangay Ginebra. Pinababalik nila sa Ginebra. Yan po mga illogical, na mga issue. Katulad po ni Slaughter. Tinarade na po si Slaughter. Ibig sabihin, Ginebra, finish na with Slaughter. Di ba ba? Ganon din po kay Stan Hardinger. At may mga statement na dyan si Coach Tim Cone. At sa mga statement na yun, illogical na pong isipin na ibabalik pa si Christian Stan Hardinger sa barangay. Di po ba? So that's, na naman, number 2 na yan. So number 3, yung magka-teammate na si Bates at ito pong si Newsam sa Ginebra din daw. So yun po yung mga imposible na po. Kahit pa sabihin mag-free agent yan, papayag po ba ang TNT na ganun-ganun na lang? Or ang Meralco, tama, na ganun-ganun na lang. So mga po yan, pwede kung ang trade blockbuster, kung ang tipong kapalitan ay halt, pwede tayong maniwala. Kaso wala naman sinasabing ganyan ng legit sources, Pag sinabi ko pong legit sources, yan po yung mga media, or dyan sa PBA mismo, yung mga transactions nila na pinupost nila sa website. Pag walang ganyan, fake news po sa akin yun. Okay, yan po yung tinatawag kong legit sources. Okay, hindi po ako katulad ng ibang vloggers na may mga source kuno, Pero mga hula-hulang yun. Dahil alam niyo po yung mga masiselang transaction, hindi po lalabas yan ng ganun-ganun na lang. Kasi nga po, may tawag dito, confidential po yung mga yun. O baka naman yung chismoso lang doon sa dugout, yung kanilang source, kung mali yung pagkakarinig niya, wala na, kuryente na lahat. Di ba? Okay, next na mga mali-maling impormasyon na inaano sa Ginebra. Itong si Melora Brown, di ba? Meron daw pong iti-trade. Sino na naman yan? Di yung mga hindi nagagamit ng Ginebra. So, sana naman nila pinulot yan? Katang isip. Di ba? So, wala pong ganon. Kung magti-trade man ng Ginebra for Melora Brown, pwede nating isipin that's pwede, Pero again, katulad ng narinig ko dati na kukunin si Holt, kaya sabi ko kung iti-trade nila kasama itong si Stanley Springer, pwede pa maging credible yun. Na-trade nga. At ang kinagulat ko, kasama si Stan Hardinger. So yun. So Melora Brown kukunin daw ng Ginebra. So na naman yan? Misinformation na naman dahil wala namang ganyang balita di ba? Sunod, itong si Cedric Bearfield. Di ba? Sa tingin nyo sa nangyari ni Barrientos, kailangan pa si Cedric Bearfield. At
Blackwater magte-trade sa Ginebra? Hindi po ba? Parang lagi nilang ka-trading TNT. Parang sino po ba huling naka-transaction nila sa Ginebra? Or sinong player ang nakapa-exchange nila? So parang nalalabuan din ako dyan, no? Wala pong sinasabi ang legit sources dyan. Sunod, ito pong si Mikey Williams, no? Ito, makailang beses ito na inilabas Pero sinabi ko sa inyo, di ba? Fake news yan. Hindi nga makakontakt ni Lastimosa hindi nga makakontakt ng manager Tapos gagawin yun ng trade. Sino po ang kupunan? Kaya nga, di ba, nung pinake-use din nila yan, pinake-use yung in-issue, naman dyan sa Converge, di ba, agad-agad nagsalita yung governor. No! Ganun kaagad, di ba? Kasi nga, hindi nga makakausap So yan, nililink din nila sa Ginebra. At ito po ang matindi. Yung Siga, taga-tropang Siga. Ang umasta parang Siga. Okay, na si, Poy Eram. Ha? Kung talagang, ito, ni-recycle na naman Sa Ginebra daw. No? At ngayon, ginagawa ng chismis, ayaw daw ng mga fans. Saan ba kasing nakuha yan, yung balita na yan? Sa tingin nyo kukunin ng Ginebra si Eram? Ako po ni ganun, walang pumasok sa isip ko niyan. No? Malabo yan. Tapos ito pa matindi. Pati si Japet Aguilar, nilagay na rin nila sa trading block. Ganon din itong si Malonzo. Kaya sabi ko sa inyo, itong mga fake news vlogger na nagdidesisyon, no? Pagdating sa mga trading. Bakit ko sinabing versus yan, no? Or against yan sa ating kabarangay? Ultimo po yung mga player na nananahimik, dinadamay nila. Ano pong ibig sabihin nun? No, parang tinuturing sila as what? Hindi parte ng koponan? Na sila po'y, asset na aalisin lang? So, mali naman yun. Paano naman po yung nararamdaman yung mga player like katulad po nila Mariano, di ba ba? Ni Pesumal na lagi nilang ginagamit sa mga ganyang klase ng usapan, di po ba? So, dun lang tayo. Kaya imbis po, no, na focus ang barangay dito po sa road to championship, no? Yung mga fans po, nililito ng mga ito. Kaya ko tinawag na versus. So, papasok na po tayo sa pangalawang title natin. No, topic natin. Na road to championship na po ang Barangay Ginebra. Nabanggit po ni Coach Tim Con, di ba? Na-miss natin ang championship itong 2024. So, itong 2025, no? Ito po ang malaki ang tsansa. Bakit? Magbabali ka na po, no, sa pamamagitan, no, or pangunguna ni Malonzo. Si Go, babalik na. Si Maya, wala pang frame kung kailan, pero babalik na this year, 2025. Kumpletong barangay. Ano pong ibig sabihin yan? No? Going for championship na yan. Tandaan nyo po, huli nating championship, yung nakalaban yung Bay Area Dragons. Guest team. Ngayon may guest team na naman. Di po ba? Ngayon, nandun si Malonzo. Di po ba naglaro? So ngayon, maglalaro siya. At maganda po ang nilalaro na ito ni Abarrientos, no? Na ating sinasabi sa inyo, pinredict natin na siya yung gagawing draft pick ng barangay at siya din ang posibleng maging rookie of the year. Di po ba imposible yan? Pag-usapan po natin si Baltasar kung pwede pa siya lumaban, no, as rookie of the year sa next content. So, yan na po, no? So, malaki po ang tsansa na makuha itong 2025, no? Kaya po napaka-exciting panoorin ang barangay, lalo na sa next game nila against San Miguel. So, more on that, guys, no, sa susunod na content. Shoutout na po tayo. Okay? Ito po ang paraan ko upang magpasalamat sa napakarami pong nanood at nag-komento dito po sa ating huling content pinakita ko kanina. Umpisahan na po natin, no, dito kay Felmar Aquino na nag-Happy New Year, no, na nagsha-shoutout po, no. Mga huwag na natin i-shoutout yan, sir. Kayo na lang siya shoutout ko, no. Salamat po. Happy New Year. Ito po si Rylet TV. Siyempre, Troy Rosario, 6'7" si Troy Rosario
Yan, about sa topic ko ata. At ito po si Junpak Manalo na marami pong kinoment, no? Salamat po sa effort, no, sir? At kay Wenceslao Hapon, no, na nag-Happy New Year, maraming salamat po at excited po siya, no, sa bakbakang Hinebra at San Miguel. At ito po si Sir Ray Nyangaska, no, hindi ka matatawag na isang magaling na player kung hindi ka versatile, lalo na sa panahon natin ngayon, very modern type of basketball na lang galaw ng game. Yes, tama po kayo dyan, sir. No, kailangan po talaga yung versatile player po kayo, no? Naglalaro kayo ng sa loob at labas, di po ba? You should be a threat anywhere. Yan na po ang modern basketball. Ipapalabas ko po rito yung kinontent po natin, yung mga no, matagal ko na po yun na inilabas, last year pa po yun, pero i-replay ko dito. Okay, i-reveal ko po yun sa mga susunod na content natin. So ito po, ito po, may mga nag-comment dito. Pinakauna, si Tarcisio Paramo, no? Sir Idol, Troy Rosario mas lumakas at gumaling siya ngayon at naging masipag mula na napunta sa Ginebra. Nireplyan ko po yan. Ikaw ba naman nasa paboritong kupunan mo? Di ka ba magiging motivated niyan, di ba? At ito, si Richel Rico, no? Na sinasabi niya, ba may nag-like din sa kanya, sa comment niya, ha? Comment niya. Nahuli ka na sa balita, kumbaga panis na yung balita mo. Sino po bang may sabi nagbabalita ako dito? At sino po bang may sabing may bago akong balitang inilalabas dito? Nagko-komento lang po tayo sa mga ganyang klase ng balita, sir. Kasi unang-una, hindi naman po ako newscaster para magbalita. So nagko-komento po tayo, no? At ina-update ko po ang mga subscribers dito, no? At sinishare ko yung insights ko. Yun po yung content ko, sir, no? So bagay, kung bago lang po kayo rito sa channel, talaga pong talaga yan po iisipan nyo. Natural lang po yan, no? At ito po, no, si Ma'am Rosemary. Pasensya na po kayo, ma'am, no? Shoutout po kay Ma'am Rosemary na nagtatampo po, no? Ito si Ma'am Rosemary 1. Pasensya na po kayo. At hindi ko raw po siya napapansin, no? So this time po, ayan, i-mention ko na po kayo lagi. Ito, si Joey Mercado, Joe Kick daw. Oh, ganun ko po i-pronounce, no? Si ano po yan, yung sentro po ng Denver, yung ibig ko sabihin. Si Andresito Alantason, na nagagandang araw, no? Sayang nga yung big man na draft pick. Yun, nasasayangan siya kay Homebeast, no? Di po natin alam, sir, kung ano ang reason behind that, no? Malalaman natin yan, no? Lalabas din yan. Anyway, dito po tayo rodante sa bida. Happy New Year, Idol! Dapat magkaroon tayo ng batas para sa fake news. Mahirap na po yan, sir. Mahirap po yan. Actually, mayroon na po Pag-usapan natin yan, no, sa susunod na content na po. So, yan lang po muna, guys, ang ating pa-shoutout. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo po pakikibahagi sa pamamagitan ng inyong pagko-comment, no. Maraming salamat po. Sir Lawrence Correg, nag-comment din po, no. At si Sir Alejandro Tronson, ayan. At si Sir Muhammad Amil Asani Sr., no, na taga Cebu, maraming salamat. Sir Ramil Gonzaga ng Rizal. So yun lang po muna, guys, at muli ako po yung nagpapasalamat sa inyo at magkita-kita po tayo sa susunod na video content dito lamang sa Dendica at Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.